Maganda ang gising niya kanina. Napakasarap ba naman kasi na naging tulog niya. Hanggang ngayon din di pa rin siya makapaniwala sa nangyari kagabi na may relasyon na sila ni Diego. Hindi niya talaga akalain na maganda rin para sa feeling ang magkaroon ng boyfriend. Wala siyang kahit sinong pinagsabihan sa relasyon nila ni Diego. Hanggat maaari pananatilihin niya ang sikreto kung ano mang meron sa kanila ni Diego. Napag-usapan na rin naman nila ito kagabi na dadahan-dahanin muna nila ang pangyayari dahil ayaw niyang mabigla ang mga kasamahan niyang katulong, lalong-lalo na ang nanay niya. Ano na lang kaya magiging mararamdaman at magiging reaksyon ng mga ito kung sakaling malaman nila na nakipagrelasyon siya sa mismong amo niya. Nandito siya ngayon sa ikalawang palapag ng mansyon, may papalitan kasi silang kortina. Naghahanda siya ngayon sa kortina habang nakaupo sa upuan dito. Kasama niya si Cora pero pumasok lang ito doon sa isang guest room, malapit lang din dito. Binigyan kasi siya ng permiso ni Manang Leila na pumasok sa guest room para palitan ang kortina doon. Nakarinig na lang siya ng mga hakbang na papalapit sa kanya, kaya't napatingin siya kung sino yon. Si Diego pala na seryosong papalapit sa gawin nila. Nakasuot to ng jacket na itim na may pulang print, tsaka itim rin na jeans. Nilitian niya ito at ganoon na lamang ang kilig na naramdaman niya nang nawala ang seryosong mukha nito dahilan para mapalitan niyo ng ngiti habang nakatingin sa kanya. Di niya alam pero bigla talagang bumilis ang tibok ng puso niya na makita lang ang simpleng ngiti nito. Ang gwapo talaga nito at hindi siya makapaniwala na boyfriend niya na ang lalaking ito. "Morning, Diego." Masiglang bati niya rito. "Morning din." Mas ngumiti pa ito dahilan para makita niya ang pantay nitong mga ngipin. Ang gwapo talaga nito, lalo na't nakangiti pa. Ang sarap din talaga sa pakiramdam na ganito ang bubungad sa kanya sa tuwing umaga. Lumapit ito sa kanya at umupo sa tabi niya. Mabilis din itong hinawakan ng kamay niya, yung tipong pinag-holding hands nito ang mga kamay nilang dalawa. Nanibaguhan siya pero boyfriend niya rin naman ang lalaki, kaya dapat nga masanay na siya. "How was your sleep?" Tanong nito sa kanya. "Ang sarap ng tulog ko kagabi, Diego. Pati na rin yung pagising ko. Ikaw?" "Same. My sleep was good too but I think it will be nicer kung naging katabi lang kita kagabi." Sagot naman ito. Hindi niya talaga alam kung pinapakilig ba siya ng lalaki. Pero para sa kanya ang bawat salita nitong binibitawan, nagpapakilig talaga sa kanya. "Tumahimik ka nga dyan. Alam mo namang hindi po pwedeng mangyari yun." Pinagpatuloy niya ang ginagawang pagtutuhog sa kortina. "At bakit naman hindi? Pwede pa nga kitang ikulong sa kwarto ko kung gugustuhin ko eh." Napatigil siya sa ginagawa niya, tsaka tumingin dito. "Ano?" Wala. What I meant is that, what are you doing now?" "Nagtutuhog lang ako ng kortina para ilagay doon." Sabay turo niya doon sa may bintana. "Ipagawa mo na lang muna yan sa iba. Pumunta ka muna doon sa kwarto ko. May papalinis ka ba?" Naging tanong niya rito. "Wala naman. It's just that I want to be with you buong maghapon. Ayaw mo naman kasing iba na may makaalam sa relasyon natin. Kaya doon na lang muna tayo sa kwarto ko." Sabi nito. Di pa rin kasi talaga po pwede na may makaalam sa relasyon nila dahil baka mabigla ang mga kasamahan niya at baka maging paksasiya sa usap-usapan. Dadahan-dahanin muna nila. "Diego, napag-usapan na naman natin to kagabi, di ba? Dadahan-dahanin muna natin. Huwag muna natin silang biglain. Hindi pa talaga ako handa sa magiging reaksyon ng mga kasamahan ko at sa nanay ko. Naintindihan mo naman di ba ang point ko?" Tumanguto habang nakatingin pa rin sa kanya. "Tsaka hindi porket boyfriend na kita, iba na magiging pagtrato mo sa akin. FYI lang Diego ha, maid mo pa rin ako. Ayoko maging unfair sa mga kasamahan kong mga katulong." Ang sarap din sa tengang pakinggan, yung boyfriend kita, sa sinabi mo. "Could you repeat it again, my honey?" "Taste like Ivana." Malambing ang boses na binitawan nito. "Anong honey taste like ka dyan? Hindi ako mukhang pukyutan, oy. Abat, anong klaseng lalaki to? Kinukumparang kasintahan sa isang pukyutan?" "What I mean is your lips. Since it tastes like honey, I almost forgot where's my morning kiss." Kailangan pa ba talaga pa yun pag magkasintahan ha? Yung morning kiss? Hindi ba to na kontento kagabi ha? Hindi ka pa rin ba kontento sa paghalik mo sa akin kagabi? Bakit nangihingi ka na naman ngayon? Uy, abusado ka na. You are my girlfriend now, Ivana. It's your duty to give me morning kisses. Sabi nito at saka nilapit ang mukha niya sa kanya. Diego, wag kang ganyan. Baka may makakita sa atin. Pagsita niya rito. Dahil mahirap nang mahuli ang kasamahan niya. Hindi pa talaga siya handa.
Ngunit hindi nakinig ang lalaki. Mas nilapit pa nito ang mukha niya sa kanya. Diego, sita niya ulit dito. Just one kiss, Ivana. Please. Tila pa nagmamakaawa ito sa kanya. Diego, tumigil ka nga. Hindi niya na natapos ang sasabihin dahil sinakop ito ang mga labi niya sa mga labi nito. Sa una, hindi pa siya tumugon. Pero habang tumatagal na rin naman ang halik nito, nilalabanan na rin naman niya ang halik na ibinibigay nito. Aaminin niya, unti-unti na rin siyang nagiging marunong sa halikan. Dahil ilang beses na rin siyang nahalikan ni Diego, lalo na kagabi. Ginagaya niya kasi ang ginagawa ni Diego sa kanya, kaya alam na niya ang gagawin. Baka may makakita sa kanila. Bahala na. Tumigil si Diego sa paghalik sa kanya. You are an excellent kisser now, Ivana. Where did you learn that? Tanong nito. Tinatanong pa ba yan? Eh di sa'yo. Ikaw lang natatayang parang patay gutom kung makahalik sa akin. Ngumisi lang ang lalaki at saka hinalikan siyang muli. Wala na silang pakialam sa paligid. Nakalimutan niyang nag-iingat pala siya na hindi malaman ang relasyon nilang dalawa sa mga kasamahan niya. Eto naman kasing si Diego eh. Pag mahuli talaga siya ng isa sa mga katulong dito, lagot talaga siya sa akin. Naging daing niya mula sa halikan. Ang sarap talaga nitong humalik, kaya isa rin yon sa mga bagay na nagtutulak sa kanya para di tanggihan ang mga halik nito. Nababaliw ba naman kasi siya sa labi nito? Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapakanta, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw, o pag-ibig. Narinig niyang papalapit na boses. Pagkanta yun ni Cora sa malapit lang na guest room sa gawin nila ni Diego. Nakarinig siya ng pagpihit sa pintuan sa kwartong iyon, kaya agad siyang humiwalay sa halik nito, tsaka mabilis niyang tinulak si Diego papalayo sa kanya. Sakto din naman paglabas ni Cora, nakatayo na lang si Diego malapit sa kanya. Si Cora naman nakalalabas lamang, taranta na makita ang amo. Natatakot siguro to dahil sobrang ingay niya sa loob habang nagkakakanta. Senyorito, paumanhin po, sobrang ingay ko po sa loob. Naging sabi na lang ng inosenteng Cora. Pulang-pula ang mukha ngayon ni Ivana at nung tinignan naman siya ni Diego, may bahid ng inis at iritado ang mukha nito. Maputol ba naman kasi at mabitin to sa halikan nilang dalawa? Istorbo? Nakakabatrip naman? Naging sabi na lamang nito at saka umalis na sa gawin nila. Si Cora naman nung tingnan niya ay halos maiyak na sa takot. Aakala siguro nito galit ang amo nila dahil sobrang ingay niya. Dingid sa kaalaman niya dahil yon sa naputol na halikan nilang dalawa ni Diego. Hindi pa rin nawala ang pamumula ng mukha niya. Munti ka na siyang mahuli ni Cora. Ivana, nagalit ko yata ang senyorito, patay ako nito. Ang ingay ko ba naman kasi? Sabi naman ni Cora. Halata sa mukha nito ang takot at pag-aalala. Di naman siguro. Huwag mo nang alalahanin yun. Hindi yun ikatatanggal sa trabaho mo. Anong hindi? Baka babalik pa nga senyorito at sabihan pa ako rito na wag nang bumalik sa trabaho. Di mo naman kasi ako sinabihan eh, nandito pa lang senyorito. Sobrang nababahala talaga ito. Hindi yun magagalit. Maniwala ka sa akin. Sige na nga, maniniwala na lang ako sa'yo. Tapos ka na ba dyan? Baling nito sa tinutuhog niyang kortina. Hala, hindi pa pala to tapos. Inuna ba naman kasi niyang halikan kanina kaysa trabaho niya? Hindi pa, Cora. Umihi muna kasi ako kanina eh. Pagrarason niya rito. Di niya talaga gustong paglihiman ng kaibigan pero hindi pa talaga pwede sa ngayon na sabihin niya rito ang tungkol sa relasyon nila ni Diego. Sige. Maunan lang ako sa'yo doon sa ibaba pag matapos ka din naman dyan. Pwede ka din namang sumunod sa akin. Tumango siya sa sinabi nito. Na makaalistoy na pahawak na lang siya sa labi niya. Naalala niya ang nangyari kanina. Yung ngiti nito, yung masarap na labi nito. Ang tanging alam na lang niya sa sarili, masaya siya. Having a relationship with Diego is not a bad thing at all. Hapon na ngayon, ang bilis talaga ng panahon. Gumawa lang siya kanina ng konting mga gawain sa mansyon. Hindi na lang talaga niya namalayan ng oras. Ang bilis talaga nitong tumakbo. Simula nung halikan kaninang umaga, hindi niya na nakitang muli si Diego. Marahil nagkukulong na naman to sa kwarto niya. Gusto niya sana tong puntahan pero nahihiya siya. Boyfriend na nga niya ito pero hindi pa rin talaga mawala ang hiyang nararamdaman niya para dito. Wala pa naman din kasing isang araw simula nung naging sila. Aaminin niya nagsisimula nang niyang marinig at magustuhan ang ideyang maging boyfriend nito. Naglalakad siya ngayon sa ikalawang palapag ng mansyon para kunin yung pinalitang kortina kanina. Naalala kasi niya hindi niya pala yun nadala sa baba kanina.
Lalaban pa naman sana yon. Iba na kasi ang pumapasok sa isip niya. Hindi na yung mga gawain sa mansyon. Papalapit na sana siya doon sa pinagpaltan niya ng kortina kanina na may biglang humablot at humila sa kanya. Dahilan para halos mapatili siya. Kung di lang nito mabilis na takpan ang bibig niya, siguradong maglilika sana ng malakas na ingay iyon. Dinala siya nito sa loob ng isa sa mga guest room dito sa mansyon. Base sa lakas nito, sigurado siyang lalaki ang may gawa noon. Nakayakap to sa likod niya habang tinatakpan ang bibig niya. Pilit siyang sumisigaw pero nakatakip ang katamay nito sa bibig niya kaya't mahinang boses lang ang lumalabas. Sinarado nitong pinto sa guest room na pinagdalhan nito. Madilim pa talaga ang paligid dahil hindi nito binuksan ang ilaw sa loob. Hindi niya tuloy maaninag kung sino tong bigla-bigla na lang nangihila sa kanya. Unti-unti na rin siyang kinabahan sa nangyayari. Baka kung sino na to. Sa wakas, tinanggal nito ang kamay nito sa bibig niya. Mabilis siyang nagpumigla sa hawak nito. Bakit ba ito'y bigla-bigla na lang manghihila? Tsaka yumakap sa likod niya. Sino ba to? Bitawan mo ko. Sino ka ba? Halos mapatili niya ng sabi. Di niya naman kasi makita ang mukha nito dahil saradong bintana at pinto ng silid nito kanina. Tsaka hindi pa nakabukas ang ilaw. Why is it so hard to be with you, Ivana? Pamilyar na pamilyar ang boses nito. Boses to ni Diego. Abat, ano ba tong ginagawa ng lalaking to? Diego? Mabilis ding pinailaw ng lalaki ang silid. Dahilan para tumambad na naman sa kanya ang napakagwapong mukha nito. Sino pa ba? Are you expecting someone else? Mabilis na naman tong hinampa sa dibdib nito. Diego, alam mo bang halos patayin mo na ako sa kaba kanina? Bakit ka ba kasi bigla-bigla na lang nanghihila? Masama na bang gumawa ng paraan para makasama ang girlfriend niya? Sobrang abala ba naman kasi ng kasintahan niya? Nakalimutan na kasi niyang may aalagaan pa siya, tsaka dapat bibigyan sana ng kalinga. Halos mapatawa siya sa sinabi nito, but at the same time she found it sweet. Mas matanda ka pa sa akin, uy. FYI lang din, hindi ka na rin bata. Kaya mo ng sarili mo. Maya ka naman. Di mo na kailangan ng pag-aalaga ko. Napansin niya na rin talaga na nagsasabi niya na ng gustong sabihin sa lalaki. Hindi gaya noon na natatakot siya dahil baka magagalit ito. Dahil talaga sa relasyon nila may nagbago. A girlfriend needs to take care of her boyfriend, Ivana. You should give me your full attention. Kung pwede nga lang, dito ka sa tabi ko, sa loob ng 24 oras. Baby kita, kaya baby mo rin ako. Diego is really sweet at hindi niya talaga akalain na magiging ganito ang masungit niyang amo. Ewan ko sa'yo, Diego. Babalik na ako sa trabaho ko. Baka mapagalitan pa ako sa mga kasamahan ko dahil sa mga pinagkagagawa mo. No. Mabilis tong yumakap sa likod niya na mahigpit. Iba na ang trabaho mo simula ngayon. At ano naman yon? Sasabihin ko kay Manang Leila na hindi ka napapalinisan sa mansyon. Pinopromote na kita, Ivana. Di niya rin talaga akalain na ang masungit na mukha ng amo niya noon, masisirayan niya ang pagtawa nito. Ano to, parang kumpanya lang? May pa-promote ka pa siyang nalalaman? Ano ba kasi yung tinutukoy mo? Itataas ko na ang posisyon mo dito sa mansyon. Iba na ang tatrabahuhin mo simula ngayon. Tataasan din kita ng sahod kasi mahirap tong bagong gawain mo. Ano ba kasi yan? Baka mamaya pagiging mayordom ang ibigay mong posisyon sa akin ha? Hindi pwede yun. Alokong palitan si Manang Leila. Simula ngayon, ang senyorito mo nang tatrabahuhin mo. Kailangan mo siyang bantayan 24/7. Tsaka bibigyan ng halik at least 20 kisses a day. How's that? Ano ang palagay mo sa bagong trabaho mo? Kaya ba? Hindi mo pwedeng tanggihan ang bagong offer ko or else you're fired. Seryoso ka ba dyan? Ha? Kakaiba naman yung alok mo? Ang hirap naman yan, pasensya na ha, senyorito, pero hindi ko po matatanggap yung alok ninyo. Hindi ko po talaga kakayanin. Natatawa pa niyang sagot dito. Congratulations! You have been promoted, Miss Castillo. I cannot take this job, sir. It's too hard for me. Ewan ba niya anong nangyayari sa kanilang dalawa, pero they enjoy each other's companies. You're also been awarded with a kiss, Miss Castillo. No, hindi ko po matatanggap ang handog ninyo, sir. No, please. Kunwari, tangging-tanggi pa siya. Pilit umaalis sa yakap nito sa likuran niya. Bawal ding tanggihan ang handog ko sa'yo. No, I cannot take it, sir. Huli na ang lahat dahil sinapunan nito ang bibig niya sa mga labi nito. Wala siyang takas. Binigay na talaga nito ang reward niya. Unti-unti din siyang tumugon sa mga halik na ibinibigay nito.
Kissing Diego gives her unexplainable pleasure na para bang nakalimutan na mga pangyayari sa buhay niya. Parang sila na ng dalawa ang natitira dito sa mundo. Mas pinalalim pa ang kanilang halikan na lumapit ng pwesto sa Diego. Ang kaninang nasa likod niya ay nandito na ngayon sa harapan niya. Nakapikit ang kanilang mga mata habang ginagawa yon. Pakiramdam niya nakikita niyang mundo na para bang nakapatong silang dalawa sa buwan habang naghahalikan, habang kitang-kita ang buong mundo. This really feels amazing. Finally, nararamdaman niya na rin ang feeling ng mga bidang babae sa K-drama habang hinahalikan ng lead man nila. Minsan din kasi silang nanonood ng K-drama sa paaralan nila sa mga kaklase niyang may cellphone. Ever since, curious na siya, ano bang feeling ng mahalikan, but now, saksi na siya kung ano yon. Lalo na pag ang kahalikan mo ay ang lalaking gusto mo. Oo, inaamin niya rin sa sarili ngayon na gusto niya na rin sa Diego. It took her time to realize that, pero ngayon sigurado na siya sa nararamdaman niya. Binuhat siya ni Diego. Madali lang pala itong buhatin siya na para bang wala lang siyang timbang. Agad niya rin namang niyayang niyakap ang mga paa niya sa balakang nito. Ang posisyon nila ngayon para siyang nakasabit sa katawan ng lalaki. Dinala siya ni Diego doon sa kama, tsaka maingat at komportableng pinahiga roon habang di pa rin napuputol ang halikan. Naramdaman niya ang dumadaostos na doon, ang galaw nito dahilan para maramdaman niyang matigas sa dibdib nito sa tiyan niya. Ang mga kilos na ginagawa ni Diego, nagbibigay ng kakaibang sarap sa kanya. Ngayon niya lang ito nararamdaman at sa palagay niya, hindi niya rin ito mapipigilan pa. Wait, again? Ngayon pa lang ito nangyari, hindi ba? Stop it, Diego. Pigil niya rito pero hindi ito nakikinig sa kanya. Patuloy lang to sa kanyang ginagawa. What is it, honey? Malambing ang boses nito. Ano yung again? Sa sinabi niyang yon, napatigil to sa ginagawa niya. Kita niya rin ang pamumula ng mukha nito na para bang nahihiya ito. Ano bang meron? Diego, uy, ano bang ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Pagtatanong niya ulit dito. Never mind that. Ituloy na lang natin yung naudot nating ginagawa. Akmang hahalikan na naman siya nito nang pinigilan niyang mukha nito. Diego, sige na. Ano ba yung ibig sabihin mo? Sinabi niya yon habang hawak ang mukha nito sa kamay niya. Uy, Diego, ano na? Wala pa rin tong sagot. May ginawa ba tong masama na hindi niya alam? Diego! Pagtawag pansin niya ulit dito. Okay, fine. Aamin na ako. I have been taking advantage of you twice before. Nahawakan at nakita ko ng dibdib mo noon. No more questions, Ivana. Paano? Basta yun na yun. Mamaya na yung mga tanong mo. Itutuloy pa natin ang ginagawa natin? Nagulat siya sa sinabi nito. Paano yun nangyari? Base sa ekspresyon nito ay halatang nagsasabi to ng totoo. Diego, paano yun nangyari? Nakita mo na yung ano ko na hindi ko man lang alam? Kailan ba yun, ha? Bakit wala ko maalala? Pilit niyang inalala ang mga pangyayari sa buhay niya. Hanggang halik pa naman ang nagawa nila at saka ng mga bata rin sila, wala naman ding nangyayaring ganun. Di pa nga siya dalaga ng panahong yun eh. Basta, nangyari yun na magkatabi tayong natulog galing sa birthday party ng tita ko. Tsaka yung malala naman ay nung lasing ka. Pinagchansingan siya nito ng palihim nang hindi niya alam. Nakakainis yun, pero at the same time nakakakilig naman. Parang umusok ang ilong niya sa narinig. Lingid pala sa kaalaman niya. May pagnanasa palang masungit niyang amo sa kanya. Diego, leche kang lalaki ka? Sabi niya yon, saka tinulak itong malakas paalis sa pagkakapatong niya. Look baby, I'm so sorry. Hindi mo naman talaga ako masisisi eh. Nadala lang talaga ako sa tukso nun. Hindi naman sobrang malala ang ginawa ko. Tsaka bakit ba big deal pa sa'yo yon? Napahawa ka rin naman din ngayon kaya okay na yon. Pwes, iba ang ngayon at noon. Nakakagulat ka naman, Diego. Sa likod pala na masungit mong mukha noon, pinagtsatsansingan mo pala ako nang hindi ko alam? Hinawakan nito ang kamay niya. Let me go. Aalis na ako, baka matsansingan mo na naman ulit ako. Sabi niya yon, saka kinuha ang kamay nito na nakahawak sa kanya. Mabilis din siyang tumayo at saka umalis sa kama. Ivana, are you mad? Hey! Pagtawag pa nito sa kanya. Baby! Hey! Papalapit na siya sa pinto. Iiwan mo na lang ba akong bitin na naman? Napatingin siya rito. Bitini mo yung sarili mo. Goodbye. Sabi niya at saka mabilis na binuksan ang pinto at lumabas na doon. Nang makalabas siya hindi niya alam pero ngumingiti siya na mag-isa. Nagalit pa pero kinikilig naman. Nakakakilig din palang malamang pinagtsatsansingan ka ng gwapo at masungit mong amo noon.